Hello mga mi! Magandang araw! Na-share ko nga sa inyo in my previous vlog yung kwento tungkol sa breast lump journey ko. Pero ngayon, gusto ko naman i-share yung buong story at lahat ng natutunan ko along the way. Hindi lang para sa akin, kundi para na rin sa inyo. Noong 2024, first time kong nalaman na may breast lump ako. Honestly, natakot talaga ako at hindi ko alam kung anong dapat kong gawin, and part of me, gusto ko na lang siyang i-ignore. Pero after 3 months, nag-decide ako na ipatanggal siya. And thankfully, benign yung results. Fibroadenoma o fibrocystic changes at hindi siya cancer. Akala ko doon na matatapos lahat at akala ko okay na ako. Pero hindi pala. After a year, nagpa-check ulit ako and doon ko nalaman na may dalawa na namang bukol. And I remember that moment, parang bumalik lahat yung takot ko. Yung kaba, yung what if ganito, ganyan. Pero this time, may natutunan na kasi ako. Hindi ko na siya inignore. At bumalik agad ako sa doktor. Tapos nagpa-ultrasound ulit ako at nagpa-check ulit. Hanggang sa nag-decide na ako na ipatanggal na nga talaga siya. Actually, nung tinanong nga ako ng doktor kung kailan ko siya ipatanggal, sabi ko after 2 weeks patanggal ko na agad. Hindi kasi ako makapag-decide na after 1 week kasi nga meron akong pasok sa school or estudyante kasi ako ngayon. Kailangan ko kasi munang i-consult lahat ng bagay sa mister ko at saka doon sa schedule ko sa school. Tapos ayun, dumaan nga ako sa mga mas detailed na test, and habang hinihintay ko yung results, doon talaga pumapasok yung takot. Yung tipong kahit anong lakas ng loob mo, mapapaisip ka. Pero nung lumabas yung results, negative lahat. And in that moment, sobrang gaan sa pakiramdam. Promise, para ako nabunutan ng tinik, yung nawala lahat ng mga iniisip ko. Sobrang gaan nga sa pakiramdam, parang binigyan ako ulit ng panibagong chance na mabuhay. Isa sa natutunan ko ay hindi dapat binabaliwala ang katawan natin. Kasi minsan may sinasabi na siya sa atin pero tayo lang yung ayaw makinig. So ito yung gusto kong i-share sa inyo from my heart. Kung may napapansin kayo, kahit maliit na bukol, kahit kakaibang pakiramdam, please magpa-check na kayo. Huwag niyong nang antayin na lumala pa siya kasi hindi naman kailangan maging perfect yung timing. Hindi rin kailangan mawala yung takot bago kayo kumilos. Kasi minsan yung takot, sign na yun na kailangan na nating umaksyon. Thankful lang din ako kasi meron akong support system at yun yung asawa ko. Siya yung nag-push sa akin kasi na magpa-check kahit ayoko, kahit natatakot ako. Kaya kung may ganung tao kayo sa buhay nyo, pakinggan nyo sila. At kung wala, be that person for yourself. Kasi at the end of the day, you owe it to yourself na alagaan yung sarili mo. Hindi lang ito tungkol sa sakit, hindi lang ito tungkol sa gastos. This is about your life. So please, makinig kayo sa katawan nyo, mag-self-check kayo at huwag matakot pag magpatingin. I hope na meron po kayong natutunan sa pag-share ko ng story ko na to and may napulot kayo kahit konti, because this journey taught me one thing: early detection can save lives, and maybe it can save yours too. Thank you for watching. Bye po!